Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul, and all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts of Belize, you are the God who really sees. And by your might to set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are great God. You are El Shaddai. You are the Almighty One. We give you praise. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though young ones could say the tale, they just could not understand. You must know somewhere
Glory to Christ Jesus. Holy Spirit, we give you praise. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na mapagpalang aming Amang nasa langit, Ikaw ang aming Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Dinadakila ka namin at nais naming maparangalan ka sa gitna ng aming pagtitipon. Salamat sa nakalipas na mga oras na kami ay sinamahan mo. May dahilan ang aming tagumpay. Ito ay dahil ginagabayan mo kami. Panginoon, salamat po kami ligtas at may kagalakang nakarating sa lugar na ito. Tangdalangin ko ngayon, aming Diyos, samahan mo kaming muli, lalong-lalo na sa aming pag-aaral ng mabuting balita. Pagpalain mo ang bawat isang narito ngayon at ang aming mga kapatid na naka-tune in, Lord, sa Facebook page ng Hong Kong chapter. Hayaan mo, Lord, na sila man din ay katagpuin ng kapangyarihan mo. Pagpalain mo ang mabuting balita na ating ihahayag sa araw na ito. Ito ay sundan mo ng himala at katugunan, Panginoon. Sa mga salita mo ay napaghuhugutan namin ng kalakasan. Dinudulutan kami nito ng panibagong pag-asa. Pinagagaling mo ang lahat ng may karamdaman. Panginoon, hindi kami mabibigo sa araw na ito sapagkat ito yung pinangako mo sa amin. Kung mananalig lamang kami, tatanggapin namin ang mga gantimpala at biyaya tagumpay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming pagsamo sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu kasama mong nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na iwasan. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin
Purihin natin ang Diyos. Masiglang palakpakan ang Panginoon. Praise the Lord. Pinagpalang araw sa ating lahat. Ating ihanda ang ating mga sarili. Before I open the Bible, open our heart, open your heart. In Colossians chapter 3, verses 1 to 4. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Let's clap our hands for the good news. Sa sarili nating wika, sa Kolosas, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 4. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kaniyang karangalan. Mga minamahal kong kapatid, magulang, kapanalig, narito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Anong sagot nyo? Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinupuri. Pinupuri nyo ba? Amen. Di ba yung palakpak yan yung papuri? Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa salita, pati sa aming mga kamay. Dagdagan ng galak, ng saya, nawala tuloy. Pinadagdagan ko lang ng galak eh. Yung palakpak nyo may lakas na, pero yung dagdag na galak, iba yung galak. Siyempre, walang nagagalak na nakasimangot. Oh, yon yung dagdag, yung nakangiti tayo. Lagi nating tatandaan, sabihin mo, tatandaan ko. Tatandaan ko. Ano ang tatandaan mo? Wala pa akong sinabi. Ang tatandaan mo, ang Biblia ang nagpapaalala. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Amen. Parang ano yan nagbibigay yan ng kalusugan yung kagalakan. Amen. No, maganda sa katawan. Ngunit ang pagkamalungkuti ay unti-unting namamatay. Pili kayo doon. Saan nyo gusto? Mabuti sa katawan o unti-unting mamatay? Mabuti sa katawan. O sabihin mo sa katabi mo, kung gayon, anong gagawin natin? Gagawin natin. Mupo. O, nagkwentuhan na kayo. Magalak tayo. Amen po.
Yan, ugaliin natin na may galak palagi. Okay po, sige po. Lumugar na kayo. Batiin nyo muna katabi nyo. Hi. Hello. Anong hi? Kamay-kamayan nyo naman eh. Hindi naman bawal ng kamayan eh. Huwag na kayong lalayo. Yung katabi nyo muna eh. Hindi nyo nabati katabi nyo, lumayo na kayo agad. Okay. O sige, hindi ko na kayo pauupuin. Nakaupo na kayo agad eh. Papaupuin ko ba? Naumupo na yung, di ba? Praise the Lord. Nagpalang araw ulit sa ating lahat. Isang taon na palang nakalipas. Parang nakita ko pa lang kayo noon, October 2024. Yes. Di ba? So, mga kabatid, napakabilis lang ng panahon. So, ngayong araw, pag-aralan natin the essence of the Christian life. The essence of the Christian life. O ang kakanyahan ng buhay Kristiyano. So, yung mga prayer partner, ito na yung buhay Kristiyano. Okay, kung di kayo mag-amen, ako na lang mag-amen. Ano nga ba yung buhay Kristiyano? Parang awit yun ah. Kabisado natin. Pero ang reality, bilang Kristiyano, ano ba yung buhay Kristiyano? Masunurin o puno ng challenges? Yun, punong-puno ng hamon sa buhay. Pero ano bang expectation sa buhay ng Kristiyano? Kung puno-puno siya ng mga challenges, ang buhay ng Kristiyano, madaling magtagumpay. At saka ang buhay Kristiyano sa Galatians chapter 2 verse 20, ito yung sinasabi, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ako ulit mag-amen. Amen. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen. Pakiramdaman nyo sarili nyo. Kung ikaw man ay nabubuhay ngayon, kasi buhay nga talaga tayo, are you sure na si Jesus na ang nabubuhay sa iyo? Amen. Ay bakit minsan tad-tad ka ng suliranin, ng alalahanin sa buhay? Na ang ibig sabihin lang, sa buhay ng Kristiyano, kung si Jesus na ang nabubuhay sa atin, mas lutang, hindi ikaw ang lutang, mas lutang ang tagumpay na nararanasan mo. Amen. Yan ang sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 4. When Christ who is our life shall appear, then you also will appear with Him in glory. Sa ating binasa mga kapatid sa verse 4. No? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Nabuti pa kayo. Si Kristo ang buhay ninyo, hindi ako nakasali. Hindi, ito nga si Kristo ang tunay na buhay ninyo. O para makasali ako, palitan ko yung nandito, buhay natin. Amen. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati kayo sa kaniyang karangalan. So, Christian life, mga kapatid, is like a building project. Yon, proyekto. Sikat na sikat sa Pilipinas yan. Proyekto yan. Pinagtatampulan yan ng mga kontraktor. Okay, so building a project. Bakit?
It emphasizes that believers are being built together into an spiritual house with Christ as the foundation. Anong ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon? Binibigyang diin, no? Na ang mga mananampalataya, taas kamay ang mga mananampalataya, ay ibig sabihin, nagsasama-samang nagtatayo, nagsasama-sama, hindi nagkakanya-kanya. Nagsasama-samang nagtatayo ng isang gusali o isang tahanan na si Kristo ang pundasyon. Amen. The blueprint. Alam nyo, pag nagtatayo ka ng isang building, mayroon tinatawag na blueprint. Anong kulay ng blueprint? Oo na, blueprint nga eh. Anong ibig sabihin ng blueprint? Inimprinta na blue. Sa building, ang blueprint na tinatawag ay detailed plan. Yan yung pinaka-guide. Kailangan yun ang sundin ng walang dagdag at walang bawas. Nang hindi anong subcontract? Substandard. Oh, di ba, mga kapatid sa Panginoon? Detailed plan will be built by faith, by love, by unity. Saan kayo nakakita sa faith, love, and unity na may hope doon? No? Nasaan ba kayong ministry? So yon, mga kapatid sa Panginoon, the blueprint, detailed plan. Ano yung detailed plan na yon? Will be built by faith, love, and unity. Sa pamamaraan na yon, mga kapatid sa Panginoon, sa tahanan ng Kristiyano, dapat nandiyan ang mga pananampalataya, ang pagmamahalan at ang pagkakaisa. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao at sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Bakit? Ano ka ba nung dati nang hindi ka pa nakipag-isa? Sabi dito, bago ka nang nilalang. Ibig sabihin, nung ikaw dati na wala ka pa kay Kristo, ibang nilalang ka. Yung naririnig mo sa mga kapitbahay mo, ibang nilalang ka. Ano kayang ibang nilalang na yon? No. Nilalang lang ang buhay. Nilalang. Nilalang lang niya pagdating sa Panginoon. Saka na lang. Nilalang lang niya. Magsimba ka, saka na lang. May tao pa ba? Amen. Wala na yung luma mong pagkatao. Nabago ka na, yung dating wala kang pananalig, ngayon mayroon na. Amen. Ayun, konti pa lang. Kasi konti pa lang yung amen nyo eh. Ano pa ba yung mga lumang buhay na yon? Lumang pagkatao mo, I mean. Oo nga. Ano yung old life? Eh di lumang pagkatao. Translate pa more.
Yan. Ako, familiar na ako sa mga translation dito sa Hong Kong, sa Saikong, sa Thursday Group. Naranasan ko na yan sa inyo last year. Ano mga yung lawang buhay? Di ba? Nung una, balikan mo yung mga una. Naalala mo pa ba? Alam ko, hindi nyo maalala sa dami. No? Di ba? Nandun na, masungit ka, yung ugali mo, wow! Ano yung ugali mo dati? Yan bang mga sinasabi nyo, yung yan ba yung kayo o naranasan nyo yan sa iba? O nakita mo yun sa iba, hindi yung sa'yo? Kasi pag sa tayo, ang hirap sabihin yung mga ugali natin dati, pero yung ugali nung iba, alam na alam mong sabihin. Diba? Pero yung mga yon, nagbago na ngayon. Bakit? Dahil nakipag-isa ka na kay Kristo. So Christian life, number 1, alalahanin natin that Christian life is a life of faith. Aba, may paganon-ganon din dito eh. Doon sa weekday sa St. Joseph, ganon din. May mga paganon-ganon din eh. So, it's a life of faith. Everybody say, a life of faith. So, Christian life is a life of faith. Ano ibig sabihin sa life of faith? Buhay, pamumuhay na nakaakibat ang pananampalataya. Faith that we live by, mga kapatid. We live by. At least, kung nami-miss nyo si Brother Bay, nandito. Faith that we live by. Nasaan ang isip nyo ngayon? Kay Brother Bay daw. Sir, nakikinig ka ngayon, alam ko eh. So, faith that we live by, pananampalataya na ating isinasa buhay. Hindi lang nalaman natin yung pananampalatayang ito. Ang Christian life, ang buhay Kristiyano, ito yung mga Kristiyano na isinasa buhay ang kanilang pananampalataya. Hindi mo lang nalaman, ito palang pananalig, ito palang pananampalataya. Isabuhay mo yung pananampalataya mo. Kung ano ang sinabi ng Bible, paniwalaan mo. Dahil yung paniwalaan mo, pag pinaniwalaan mo, mangyayari yon ayon sa pinaniniwalaan mo. Sinong may mga kahilingan ngayong araw? Lahat yan, hindi tayo masisiro dyan sa mga pag sa larangan ng kahilingan, ang dami natin na kahilingan yan. Kaya pakinggan din natin muna ang kahilingan ng Panginoon na pakinggan mo ang kanyang mga salita na nagsasabing, pag isinabuhay mo siya, answered prayer ka din. Ano ba yan mga kahilingan na yan? Diba sa dami, hindi nyo masabi-sabi, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Ito yung tunay na pananalig ng buhay Kristiyano. Bukod sa isinasa buhay, pinaniniwalaan niya, at lagi siyang naglalakad ayon sa pananampalataya. It means believing in God, promises and His power. Yung we walk by faith, not by sight, ang ibig sabihin lang, mga kapatid, naniniwala tayo sa Diyos sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang kapangyarihan. Even when you can't physically see the outcome of the result of your actions. Kahit hindi mo pa nakikita ng pisikal, ng iyong dalawang mata, kung kumpleto pa ang mata mo. Di ba? Kasi yung iba, in fairness naman, kung isa na lang yung mata, kung nakikita ito, hindi mo pa nakikita, ang tunay na paniniwala
ang pananampalataya, naniniwala ka na yung inihiling mo yon darating sa'yo. Amen po ba? At ang tunay na pananampalataya, hindi nakabatay sa pisikal na kaanyuan. Kung gaano kalaki yung iyong problema, gaano man kalaki ang suliranin mo, no? Hindi mo siya nakikita kung gaano kalaki, pero nararamdaman mo ganun kabigat. Paniwalaan mo na kung may pananalig ka, kaya mong gapiin ang lahat ng malalaking problema mo sa buhay. Amen. Inyo bang naalala si David? O sabi ko si David, si Goliath daw. Napaka-advance naman ninyo. Naalala nyo ba si David? O, si Goliath. Ano nangyari? Si David lang ang inaalam ko kung naalala nyo. Ano si David? Ari. Tao, tama. Tao si David. Alam nyo, namimiss ko kayo sa mga ganyang kausap. No? Oo. Alam nyo, ang Bible kasi, ang Bible is full of philosophy. Study of God is a philosophy. No? Kaya, amen po ba? Amen. Yeah, pag tanong mo, ano si David? Tao. Tama naman, tao. Philosophically, tao. Pero ano sa pagkakakilala nyo si David? Mari. Ha? Battle of Faith? Pastol? Pattern of Faith? Pattern of Man of Faith? Di ba ang father of faith si Abraham? Yung. Ha? Father of faith? Di ba? Si David, yun lang ang inyo kaagad na napansin. Pero, hindi ba sa inyo na nakarating na si David hari? O, di ba? Ano gaya ito si David? Hari. King David siya eh. Pero naging siyang hari, mga kapatid, no? Sinong pinalitan niya? Saul. Saul. Yan yung mga nakikinig pagka may aral. Ha? Si Haring Saul. Saul. No? Si Haring Saul. Siya ay naging tauhan ni Haring Saul. Bata pa siya. Nung siya ay nagkaroon ng kapangyarihan. Paano siya nagkaroon ng kapangyarihan? Pinahiran siya. Inanuin siya. Ibig sabihin ni sister, nung matalo niya daw si Goliath, naging hari siya. Hindi niya kayang talunin si Goliath nung hindi pa siya pinahiran. Pinahiran siya. Kaninong anak si David? Yan. Para paminsan-minsan nalalaman natin. Kay Jesse. Kay Jesse. Sino ang pumili kay David? Si Yahweh. Sinong inutusan ni Yahweh? Si Prophet Samuel. Si Samuel. Sabi niya, punta ka doon sa mga anak ni Jesse. Mayroon akong pinili doon. Gagawin ko siyang hari. Sabi niya, punta naman ng Samuel. Punta. Papahiran. Ano yung ipapahid sa kanya? Langi. Sabi nung narinig ko sa ibang pinuntahan ko, anong ipapahid sa kanya? Papahiran siya ng... Dito daw. Dito. Yung anointing, ang tawag diyan sa Tagalog, pahid, pinahiran. Hinirang ka ng Diyos, pinahiran ka ng Diyos. At itong mga kaharap kong ito ang mga pinahiran ng Diyos. Ito yung mga hinirang. Sabihin mo, ako yon. Hinirang ka ng Diyos. Pagdating doon sa pamilya ni Jesse, saan ang mga anak mo? Sabi ni Samuel. Sabi ni Samuel, dito po, dito.
Yung mga matitipuno, mga panganay, ipinila na, 1, 2, 3, 4, yan, oh, ito. Sabi ni Yahweh, wag yan. Ang lalaki, at titipuno. Sabi ni Samuel, mayroon ka pa bang isang anak? Sabi niya, mayroon, nasa parang, nagbabantay ng tupa. Pero musmus pa. Bata pa. Tawagin mo. Sabi niya, pagdating doon, nakita nga niya, musmus, kuya-kuyakoy. Sabi niya, ito, wala ka na bang iba? Ay, yan na yung pinakahuli. Binulungan ni Yahweh, yan ang pahiran mo. Kasi ang sabi ng Bible, ang Diyos hindi nakatingin sa panglabas na anyo. Kahit ang lakas mong sumigaw, kahit araw-araw ka nag-a-attend, pero ang puso mo naman, punong-puno ng mga, alam mo na yon. sabi ni Yahweh, yan ang pahiran mo kasi yan ang hinirang ko. I am not after kung ano yung nasa physical mo. After ang Diyos kung anong laman ng puso mo. Amen. As a young shepherd, nang siya ay pahiran, alam mo lahat ng mga gustong lumapa ng kanyang mga tupa, sinasagupa ni David. At winawasak niya yung mga panga ng mga asong gubat. Bakit panga ang winawasak niya? Ha? Kasi yung panga ang pangsakmal. Amen po? Winawasak niya yon. So, as a young shepherd, he defeated ng pagkatapos nun, ang hinarap niya naman, ayon na, sister, si Gulayat na. Hinarap niya na. Yung higanting Pelisteo, na araw-araw inahamon ang mga Israelita. At tandaan nyo, itong mga prayer partners, ang Saturday group, araw-araw may mga gulayat na humahamon sa atin. Amen. Na kung wala kang espiritong pinahiran tulad ni David, katulad ka ng mga kapatid niya, bahagang buntot sa araw-araw na hinahamon ng dambuhalang higanting ito. Sabi ng higanting ito, pag natalo ko kayo, aalipinin namin kayo mga Israelita. Pero kung natalo ninyo ako, kami ang alipinin ninyo. Walang lumaban sa kanya. Nadinig ni David, ano tong taong ito na sinasalaula nito ang bayan ng Diyos? Sabi ni David, ako ang lalaban sa kanya. Pero nag-courtesy call muna siya kay Saul. Punta siya kay Aring Saul. Aring Saul, reporting. Sabi niya, ano? Sabi niya, ako ang lalaban doon sa Pelisteo na yon. Sabi ni Saul, may gatas ka pa sa labi. Sabi niya, kakayanin mo ba yun? Mahal na Ari, kaya ko yun. Yung ang mga asong gubat pagka gustong lapain yung aking mga tupa, winawasak ko pa nga nila, nakayanan ko sige, pagbigyan ka ko, yan ang gusto mo Dinala ni Saul yung mga pangdigma na kasuotan, sapatos, andyan na, yung kapa, yung shield, yung balute, ilagay, tapos yung dito sa helmet niya, tapos ilagay pa yung espada sa kanya. Nandun na lahat. Sinuot man ni David. Pasuot dito, suot dito. Nung lumakad na si David, sabi niya, doon pa lang sa suot niya, talo na siya. Kaya sabi ni David, hindi ito pwede, alisin ko ito, alisin ang helmet, alisin ito lahat. Ayaw ko nito, mahal na hari, hindi ito, dito pa lang talo na ako. Kaya pag-aralan mong mabuti kapatid, tanggalin mo yung mga daladala mo na yan. Kung nabibigatan ka na, alisin mo yan, tatalunin ka bilang Kristiyano. Kung nandyan pa sa'yo, ilang taon na yang hinanakit mo, hindi mo matanggal-tanggal. Yung galit yan sa puso mo, nilulumot na. Ang bigat niyan.
Kaya hindi ka makapagpuri ng tudo-tudo kasi ang bigat sa kalooban mo. Kayahin natin si David, tanggalin ang helmet ng kataasan ng kalooban. Tanggalin mo yan, mabigat yan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang, wala kang sasabihin. Sa tingin mo pa lang, naiintindihan niya na yan. Yung helmet, nagsisimbolo yun ng bigat, yung kataasan ng loob. Yung breastplate niya, ayaw ko nito. Ito yung mga taong makatwiran. Nangangatwiran palagi. Hindi ka maka-attend, sister. Oo, kasi hindi ako pinayagan ng amo ko eh. Oo nga, hindi ka nga pinayagan. Kasi yun ang nasa isip mo, hindi ka papayagan. Kasi nung sabi niya, a-attend ka ba? Kung payagan ako. O, di ba, naisip mo na kaagad na kung payagan ka. Pagka may nag-alok sa'yo, attend ka ba? Yes, a-attend ako. Maniwala ka, kayang i-divert ng Lord ang lahat ng isip at kalooban ng mga boss natin at ng mga amo natin. Hello? Oh, inalis ni David, inalis. Why nang gagamitin mo? Sabi ni Saul, kumuha siya ng lubid. Tapos 5 bato. Anong gamit doon? Anong tawag doon? Tirador talaga? Ang tirador may 2 ganito eh. Sling lang yun. Ilagay mo sa gitna yung bato, tapos paikutin mo ng ganyan. Meron ba kayo dyan? O senturo na lang? Okay, ito na si David. Nandoon na. Defeated the giant Goliath. Bakit niya natalo si Goliath? Una, hinarap niya. Mayroon pa ba akong kasama? Amen. Unang hakbang niya, hinarap niya. Kapatid, harapin mo yung mga problemang yun. Ang Kristiyano, marunong humarap sa mga problema. Huwag mong takasan yan. Yung mga hamon sa buhay, huwag mong takasan. Kasi pag tinakasan mo yan, hahabulin ka yan. Pero harapin mo yan siya, nakasama mo ang Diyos. Anong sabi ni David? Ikaw na sinasalaula mo ang pangalan ng Diyos namin, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Sabi ni Goliath, ano ang kalaban mo, ibon? Kaya ang dala mo ay tirador? Na? Pero mayroon muna siyang idineklara si David. Bago niya hinarap si si Goliath. Ano ang isinigaw niya? You uncircumcised Philistine. You uncircumcised Philistine. I will fight you in the name of my God, Yahweh El Shaddai. Ano daw? Ano yun sa Tagalog? You uncircumcised Philistine. O ba't hindi nyo matagalog? Ikaw na hindi. Bakit kayo sa akin nakatingin? Ako nakatingin sa inyo kasi wala man akong lalaking makita dyan. Pero yung kayo nakatingin sa akin, hindi man ako nakatingin sa kanila eh. Sabi niya, ikaw. Sa akin ikaw. Na hindi tuli. Pagdating sa ganyan, patawagan ko sa inyo ang asawa ko. Di ba? Yon. Mayroon pa nga noon another term eh. O, di ba? Bakit? Hindi naman malaswayan. Yan naman talagang Tagalog niyan eh. Imagine, doon pa lang, dinurog na ni Saul ang ni David ang pagkatao ni Goliath.
Dinurog na niya kaagad. Alam nyo ba na ang number 1 na nakapagpapatalo sa tao, ang sirain mo ang kanyang dignidad. Diba? Yung mga sinisira ang dignidad, nakakatingala pa ba yun? Kapag sinira ang dignidad mo, harap-harapan sa maraming tao, mangangatog ka. Can you imagine ang sabihin ni David kay Goliath, yung salitang yon, hindi ka tuli. Sa gitna ng kanyang mga kababayan, kung ano may mga dalagang Filistea doon. Di anong iisipin niya? Ang laki-laki pala nito. Ipinahiya ni David. Kaya nang marinig niya, yo, Philistine, uncircumcised, ano sabi ni Goliath? Bigla siyang, nanlumo. Kaya doon, ginapi ni David, mga kapatid. So, tandaan natin, David defeated the giant Goliath, an opponent he was clearly outmatched against physically. Outmatched. No match sa kanya. Ganti yun eh. Pero tandaan mo, gaano man kahiganti ang mga problema ng Kristiyano, ng mga prayer partner, pagkasama mo ang Diyos, mapagtatagumpayan mo ang lahat. Mga 10 lang ang nakikita kong pumapalakpak. Hop, wag na kayong pumalakpak. Hindi ako nagpaparinig. Okay? 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith comes from the study of God's Word. At ang nagpapatatag nito ay ang patuloy, walang humpay na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, huwag tatamad-tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isipin mo ba naman yan magdamag, mayroon ka, 24 hours mayroon ka. So, 24 hours na yon, yung 12 hours mo ay ang pinag-aaralan mo, masolve ang problema mo. Amen. O nga, amen. Sumang-ayon kayo, di ba? 24 hours, yung 12 hours, ang pinag-aaralan mo, masolve ang problema mo, balikan mo yung mga nang-api sa'yo. Hindi yun. Huwag mo na yun pag-aralan. Ang pag-aralan mo una, salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng geha, ng guide, para malutas mo ang mga kinakaharap mo. For faith comes from the study of God's Word. Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay ibinunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito ang nagpapatatag sa atin, ang salita ng Diyos. Kaya sipagan natin ang pag-aaral nito. Pangalawa, Christian life is a life of repentance. Ano daw? Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay nito ay... Ano bang repentance? Pagsisisi. Pagsisisi is a life of repentance. Yung mga Kristiyano, ang mga prayer partner, dapat ganito ang ating inuugali. Hindi natin maiwasang nagkasala. Pero wag mong palampasin ng oras. Huwag mong pagpugarin ang kasalanan sa iyong kalooban. Amen. Amen po? Nalaman mong nagkasala ka, huwag mong palampasan ng oras.
hingi ka agad ng tawad sa Diyos. Konti na lang ang amen doon. Amen. No? Pag mayroon sa iyong nang galit, ng away, manalangin ka kaagad sa Lord. Hindi yung iba nag-iisip, sige, umanda ka rin, gagantihan din kita. No, mga kapatid? Huwag natin pagpugarin ang kasalanan sa ating kalooban. Because Christian life is a life of repentance. Amen po? Necessary requirements to become a Christian, sabi ng Acts chapter 2 verse 38, minsan sila Pedro ay nangaral tungkol sa bautismo, tungkol sa pagbabagong buhay, tungkol sa pagsisisi, at tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Pinangaral nila. Sa mga nakausap nila, may mga nagtanong. Tinanong sila kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan, paano magkakaroon ng bautismo, kung paano magbabago ang buhay. Ang sabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38, sumagot ito, pagsisihan ninyo talikdan or talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sinong gustong tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo? Ang dami niyang mga kaloob na yan. Amen po ba? Sabi ni Pedro, anong gagawin? Pag sisihan ninyo talikuran. Ang dami kasi nagsisi. Ngunit hindi tinalikuran. Nagsisi nga, tinalikuran nga, pero hindi nagpabautismo. May kausap pa ba ako? Yung bautismo, hindi yung laging binubuhusan ka ng tubig. Kasi kahit maghapon, magdamag, iloblob ka sa dagat kung may dagat dito. Kung hindi ka naman tumatalikod sa kasalanan mo, walang mangyayari. Ang bautismo, every time na nakikinig ka ng salita ng Diyos, binabautismuhan ka ng kapangyarihan ng Diyos. And a Christian life, a continuing way of life. Nagpapatuloy. Sabihin nyo, nagpapatuloy. Pahayag chapter 2 verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan. At aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Anong sabi? Kung hindi ka magsisisi, ang dami no? Pupunta ako diyan. Sino itong nagsasabing pupunta ako diyan? Sino? Si Yahweh talaga? O si Jesus ito? Si Kristo. Hindi si Jesus. Ano ba? Ako bang nililito nyo o kayo ang nalilito? Okay, si Jesus ang nagsasabi ng Pahayag chapter 2 verse 5. Nagpapaalala na ito ang gagawin natin, mga kapatid. Sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan. At kung dahil sabi niya, pupunta ako, yung ako diyan, siya lang ang may karapatan nito.
Kaya si Jesus yung nagsasabing, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Nang makipag-isa tayo kay Kristo, maliwanag na ang ating tinatahak. Amen. May liwanag na tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo maliligaw. Kung hindi natin pagsisisihan yung mga nagawang kasalanan, anong gagawin niya? Aalisin niya. At kapag inalis niya, muling magdidilim ang iyong kapaligiran. Amen. Na ang ibig san balik ka sa hopeless life again. Amen. May iba na silang style sa'yo. Thirdly, Christian life, it is a life of good works. Ito ang dapat nakikita sa mga tunay na Kristiyano, mga prayer partner. It is a life of good works. We need to be on the lookout for a good works. Amen po ba? Tito chapter 3 verse 8, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos. Sabi ni Pablo kay Tito, mga kabatid, ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo, agree. Agree. Saan ka agree? Paglalaan ng sarili. Hindi mo ipasa sa iba. Sister, may magagawa doon. Ikaw na lang gumawa noon. Sister, ako yata ang nakatuka ngayon. Hindi, ikaw na lang muna. Hindi, ang sabi po dito, paalala, ilaan mo ang iyong sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Hebrew 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa. Parang pinag-isipan pa ng, amen, 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 amen. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kapag ginagawa na yon natin, alam mo na, kinalulugdan ng Diyos yon. At sabi ng Bible, ang lahat ng kinalugdan ng Diyos ay ginantimpalaan ng Diyos. And finally, lastly, it is a life free from fear and dread. Christian life, it is a life free from fear. What do you mean fear? Dread. Oh. Mayroon akong hinihintay kasi doon sa ibang lugar nung sinabi ko, dread. What is dread? Sabi niya, tinapay. Bread naman yon. Ito, dread, mga kabatid sa Panginoon, malaya sa takot at pangamba. Every time na ikaw na anak ka na ng Diyos, malayo ka na sa takot. Di ka na nangangamba. Amen po? Wala nang takot, wala nang... Wala nang kaba. Oo nga. Alangan naman, mangamba. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Oo nga. Di ba? Kasi yung mga tao, kapag alam niya ng anak siya ng Diyos, ito yung buhay ng Kristiyano eh. Sabi natin, masayang tunay, dumaan man yan sa ilog, hindi yan masusunog, dumaan man yan sa apoy, hindi yan malulunod. Alin bang baliktad? Damit ba? Ayong? Pero naintindihan nyo. Amen.
Oh, kita mo yung talino ng mga prayer partner na yan. Kahit balik-balik ta rin mo man yan, naiintindihan natin yan. Dando naman, di ba? Kung nag-aaral pa ako, ano niyan, ang ibig sabihin niyan, pag nag-i-exam, matching type. Yung answer, yung question, letter A, yung answer nasa letter B. Gaganon din naman. Tsuing! Kung nasa D yung question, nasa A yung answer, tonging. Di ba? O may tunog pa yan, tonging. Di ba? Mga kabatid. So, nandoon na. Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Dumaan man ako sa apoy, di ako malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. O, di ba, mga kapatid? Nagwe-wiggle pa yung tono ko, di ba? Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunod. O kayo, choir, may tono ba kayong ganon? Alto ba yon, minor o what? Alam mo kung anong tawag doon? Salto. Kasama niya ng tenor, tyor. Masaya ba kayo? Oh, ang pagkamasayahin, mabuti yan sa katawan. Napansin nyo, wala na kayong sakit, wala na kayong karamdaman. O kanina sinisikmuraan ka. O bakit? Sino bang sumikmura sa'yo? Kanina kung ano-anong mga nararamdaman mo, nananakit yung tiyan mo, ganyan. Ang problema nito, pagkatapos lagi ko itong naririnig, pagkatapos ko, sasabihin sa akin, sis brother, nanakit ang tiyan ko sa'yo. O nagbigay pa ako ngayon ng karamdaman sa puso, ay sa ano mo. Alam nyo yung sumasakit sa katawan, pag hindi mo binuelo ang tawa mo. Kasi doon yun mag-aikot-ikot sa loob ng tiyan mo. Kasi may mga tao na hindi ko alam kung bakit. Masayang-masaya na yung katabi siya, wala lang. Mayroon talaga sigurong taong ganon. Napakasaya na niya, pero nakasimangot lang. Tandaan mo, malaya sa takot at pangamba ang mga Kristiyano. God commands, fear not. Fear not. Ito ang utos niya. Sabi niya kay Joshua, chapter 1, verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay sasamahan o kasama mo saan ka man magpunta. Mga taga-Saturday group, mga nanonood sa YouTube, sa Facebook page, si Yahweh itong nag-utos, fear not. Huwag kang matakot saan man kayo pumunta, ano man ang sinusuong nyo, ano man ang nararanasan nyo, huwag kang matakot. Akong si Yahweh na Diyos nyo, Diyos mo, Diyos ko, Diyos natin. Kasama natin sa laban na ito. Amen ba? Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo niya iiwanan. Kaya Christian life. Kaya nga yan Christian Christian. Magkasama yan dyan si Christ. Saka yung, hindi nat yan. Kasi Christ, wala na doon I-A-N na lang. Yung Christ, I-A-N, tanggalin mo yung I-A-N. Christ ang natira. Pag tinanggal mo yung I-A-N, I am nothing. I am nothing. Nothing. Diba? I. Ako. Am. Nothing.
Christ, without Christ, I am nothing. Do not disconnect your life to Jesus. Oo nga, mayroon kang mga nararanasan. Kaya nga tinawag tayo Christian. Dahil ang Panginoong Hesus ang nasa unahan. Christ, I am nothing without you, Christ. Mayroon ka bang natatandaan? Simula nang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, mag-El Shaddai tayo, maging prayer partner tayo, may natatandaan ka bang isang araw, pinabayaan ka ng Diyos? Sa mga walang natatandaan, makakatayo na kayo. Pero kung may natatandaan kayo, manatili kayong nakaupo. That's the Christian life, mga kapatid. Ganun na lang ang kabutihan ng Panginoon. No, puro nga hamon ang buhay Kristiyano. Pero ang kagandahan, lagi nating kasama ang Diyos. Pakilagay ang inyong puso sa inyong kamay. Put your heart unto your hand. Close your eyes now. Alalahanin daw natin ang dati nating buhay. Noon, wala pa tayo kay Kristo, punong-puno ito ng mga suliranin, mga alalahanin. Parang ang hirap magtagumpay. Pero nang nasa Panginoon na tayo, siya itong nangako. Kasama natin siya sa lahat ng laban natin sa buhay. Wala kayong matatandaan na iniwan ka ng Diyos. Minsan tayo yon nang iiwan. Ipanatag mo kalooban mo, kapatid. Huwag na huwag kang lalayo sa Kanya. Ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dinilig sa Kanya. Kaya't Huwag na bahala, hindi tayo kailanman bibiguin. Yes, Lord. You are included to the blueprint of God. Kayaan ng Diyos, di maglakas. Nasa loob ka ng plano ng Panginoon. Galing sa Kanya Landas natin ay Kanyang tutuwirin.
Hallelujah. We humble our heart, Lord. We come unto your throne. Buong puso kaming nagpapakumbaba. Salamat, dakilang Diyos, na sa loob kami ng plano mo. Ang kami ay magtagumpay. Yes, wala kaming naaalalang pinabayaan mo kami. Bagaman minsan, parang may mga pag-aalinlangan kami, Lord. Patawarin mo kaming lahat. May mga bagay na parang nawawala na kami ng pag-asa. Hindi namin masunod ang aral, ang turo mo, na huwag kaming matatakot sa pagdating ng mga hamon nito sa buhay. Kasi ikaw ang aming Diyos. Diyos, nasasamahan kami sa lahat ng laban ng buhay na ito. Kaya, Lord, gawaran mo kami ng kapatawaran sa araw na ito. Sabihin mo, kapatid, taas mo ang iyong kamay. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na aking narinig, napakinggan. Patumi mo ito sa aking puso. Lumalapit ako sa iyong nagpapakumbaba. Marami akong nagawang kasalanan. Sa isip ko, sa salita, sa mga ginawa ko. Mangyari po, Lord, patawarin mo po ako ngayon. Linisin mo ako sa aking karumihan, panloob, panlabas na aking anyo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ito. Buong puso ako sa iyong nagpapasakop. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinangako mo sa oras na ako'y magsisi, lumapit sa iyo, igagawad mo ito sa akin. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kitang muli, pinapapasok kitang muli sa puso na ito. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa akin. Muli, Panginoon, ang kalooban mo na ang masunod sa buhay ko. Kasama ng aking mga mahal sa buhay, aking pamilya, pagharian mo silang kasama ko, at ang kalooban mo ang mangyari sa aming buhay. Inaangkin ko na sa araw na ito, itong aking kahilingan ay tutugunin mo. Taas mo prayer request mo sa Panginoon. Isama mo dyan sa panalangin mo na sinabi mong tutugunin mo ang iyong panalangin. Sabihin mo sa Kanya yan. Kausapin mo si Lord. Idulog mo siya sa maya sasamahan kita. Go and pray. Ano man ang kahilingan mong yan. Narinig mo yung awit? Wala siyang iniwan. Wala siyang pinabayaan. Niyakap niya tayo ng kapangyarihan. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your presence now that you are here in the midst of us. Salamat sa presensya mo at kayo po ang nagsabi na ngako sa amin na kung kami maghahanap, makasumpong kami. Kung kami hingi, makakatanggap kami. Sa aming pagkatok sa iyo, pagbubuksan mo kami. Sa oras na ito, narito po ang aking mga kapatid. Isinasamo ko sila sa iyo. Ang lahat ng pangangailangan namin, ang lahat ng aming kahilingan. Right now, Lord, pakiunat po ang iyong mapagpalang kamay. Abutin ang lahat ng kanilang kahilingan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala ang kanilang mga kahilingan. Larangan man ito ng kalusugan, kung may karamdaman, ilihiling nila ang kagalingan. Right now, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we receive the healing power right now. In Jesus' name, kapatid, tanggapin mo yung kagalingan na hinihiling mo, kagalingan ng mga mahal mo sa buhay, mga taong kilala mo na may karamdaman, na itinataas mo sila ngayon. Receive that healing right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sabi mo, Lord, sa isang salita lang namin ay gagaling na kami. Amen. We claim that, Lord. Amen. Sabihin mo, Panginoon, salamat. Walang pag-alinlangan. Tinanggap ko na
ang kahilingan ko sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, baba ang mga daladalahan. Taas ang kamay. Ipalakpak natin kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Sa bilang kong 3, ito ang isisigaw nyo. Tagumpay na, tagumpay na, tagumpay na ako. Salamat, Yahweh El Shaddai. Amen. Akala ko yun ang isisigaw nyo. Amen pala. O, ito na. Natandaan nyo yon. Amen. 1. Oh, sige, kayo na magbilang. Kayo na magbilang. Ako na ang sisigaw. Ang saya niyong kasama na. 1, 2, 3. Tagumpay na ako. Tagumpay na. Tagumpay na ako. Salamat kay Yahweh El Shaddai. God bless you. Salamat, Panginoon. On your blessing. See you on Saturday. Amen. Maraming salamat.